Magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na to, ang ating magiging paksa ay tungkol sa talinghaga, tungkol sa 10 dalaga. So makikita natin ito sa Mateo 25, 1-13. Ating pong basahin. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa may dalang ilawan, ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bugod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inaantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ng 10 dalaga, inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kahit kaunting langis. Andap-andap na ang aming ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino, kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama nilang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ng ibang pang dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. So, dito, sa paksang ito, 3 bagay lang yung bibigyan ko ng kasagutan dito. Yung kung sino ba yung 10 dalaga at ano yung langis at ano yung ilawan. Kasi sa talatang ito, marami pong matatakil dito. Kasi yung 10 dalaga, may 5 matalino, may 5 hangal. At may groom at siyempre meron din bride. So hindi po yun yung aking ipapaksa, kundi yung patungkol sa kung sino yung 10 dalaga at kung ano yung langis at ilawan. So ang 10 dalaga, maaring ito ay tumutukoy sa 10 tribo ng Israel. Tandaan po ninyo, yung Israel po ay nahati sa 2 kaharian dahil sa pagsuway ni Haring Solomon. So makikita ninyo ito sa unang mga hari. At dahil doon, sa pagsuway ni Solomon, nahati ito sa 2 kaharian. Hilagang kaharian, ito yung Israel. Timog kaharian, ito naman yung Huda. Alin dito yung 10 birhen? Na makikita ninyo na may 10 tribo. So maaring ito yung 10 birhen, yung 10 tribo. Dahil ang nangyari sa 10 tribong ito, sila ay nasakop at dinalang bihag ng Assyria. At yon, hindi na sila nakabalik, nagkalat na sila sa lahat ng bansa. Dalahian na sila ng ibang lahi. Pero itong Timog Kaharian na siyang Huda ay nasakop din sila ng Babylonia, pero nakabalik sila. Hindi kagaya ng Hilagang Kaharian, hindi na nakabalik. So ito po yung 10 tribo, ito tinatawag na 10 lost tribe na nawawala. Kaya maaring ang 10 birhen na ito ay ang 10 tribo ng Israel. Hindi po sila maaring yung Timog Kaharian dahil ito ay 2 kaharian lamang, ito ay ang Huda at ang Benjamin. At bukod pa dyan, ang paniniwala nito ay mga Hudyo, kaya nga po Juda o doon nagmula ang reliyong Hudyo o ang Judaism. Kaya ang 10 tribo ay siyang 10 birhen. Ngayon, nababanggit dito na yung 10 dalagang ito ay merong langis at ilawan. Ngayon alamin natin, ano ba yung langis? Dito po sa talatang ito, hindi na natin makikita dito, hindi na binanggit kung ano yung langis at ano yung ilawan. Pero makikita natin ang langis, kung ano yung langis, makikita natin yan sa Santiago 5:14-15. So ang sabi rito, mayroon bang may sakit sa inyo? Tawagin niya ang mga matatanda sa iglesia upang siya ay kanilang ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay makakapagpagaling sa taong may sakit at siya ay babangon ng Panginoon. Kung meron siyang nagawang mga pagkakasala, siya ay patatawarin. So pansinin po ninyo sa verse 14, sinasabi dito, ipanalangin at pahiran ng langis. Sa verse 15 naman, ipanalangin may pananampalataya.
So yung 14 at verse 15 ay parehas na may binabanggit na ipanalangin o panalangin. Pero ang kasama nila sa verse 14 ay ang may kasamang langis. Dito naman dito sa may 15 ay pananampalataya. Kung makikita ninyo na ibig sabihin ang langis pala ay ang pananampalataya. Ngayon, ano naman po yung ilawan? Yung ilaw po na kung saan nanggagaling yung liwanag. Dahil doon sa langis. So ano po ba yung ilaw na yan? Makikita po natin yan sa Mateo 5:16. So ang sabi rito, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. So sabi rito, yung ilaw daw yung mabubuting gawa. So kung yung langis ay ang pananampalataya, ang ilaw naman yung mabubuting gawa. Kaya ang tinuturo po sa atin dito na dapat tayo ay laging nakahanda. Kagaya ng kwento rito sa 10 dalaga na merong 5 matalino, merong 5 hangal. Ang 5 ang yung nakahanda, yung 5 hindi nakahanda. Bakit hindi nakahanda yung 5? Yung 5 hangal dahil wala silang sapat na baong langis. Kaya ang tinuturo sa atin na dapat ang ating pananampalataya ay sapat upang ang ating ilawan o ang ating mabubuting gawa ay makita. So yun po yung ating naging paksa dito patungkol sa 10 dalaga. Kung sino ito at kung ano yung langis at ano yung ilawan. So muli maraming salamat po at God bless po always sa ating lahat.